So nandito yung Black Astrolorp natin, no. So mga 2 months na ata dito siya sa atin, dalawa to sila. So sa ngayon hindi pa natin sila magamit dahil yun nga, no, pinag-isipan natin kung mayroon ba tayong buyer ng crossbreeding ng isang native at saka heritage na mga manok. So ito Black Astrolorp, maganda to dahil sa ganito mga manok malakas yung pangingitlog nito compare sa ating mga native na mga manok. Pero pinag-isipan ko pa kung i-cross ba siya or mag pure Black Astrolorp lang. Okay. Dito sa kabila yung isang Black Astrolorp natin, oh, mga pure. Yan, oh. So walang mga partner. Matagal na ito sila sa akin pero wala pa silang mga partner. So pinag-isipan pa natin ito kung i-pares ba ito sa mga basilan o kaya bili na lang tayo ng mga at least kahit mga 5 lang na mga Black Astrolorp para ma-produce pa rin natin yung Black Astrolorp na pure basilan at pure sampin. Pero yun nga, no, pag-isipan natin talaga ng maayos bago tayo mag-breeding sa ating mga manok. Ang pinaka-importante masunod natin yung demand sa ating lugar, yung gusto ng ating mga buyer. So dito ay kaunti na lang sila dahil yung iba ay nilagay natin doon sa ating mga breeding pen, no, para maka-breed ng maayos yung ating iba ng mga tandang. Okay, so dito may sampin dito 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. Baka magtaka kayo, hindi yan crossbreed yan ng basilan at sampin, yung iba na ibang kulay. Yan kasi sila, mga dumalaga pa yan, 6 months pa ata yan. So kukunin lang natin yan mga katapusan this month kasi baka magkaroon ng crossbreeding ng sampin at saka yung mga basilan natin. So kunin natin yan baka bukas ipakuha natin yan para hindi tayo magkaroon ng crossbreeding ng sampin at basilan. Kasi sa ngayon pure sampin at pure basilan yung proven na may gustong mag-alaga at marami tayong mga buyer niyan. So baka mamaya o bukas ipakuha natin itong yan, mga basilan yan. Kasi ang sampin mga lalaki ganyan ang kulay, mga babae ganyan. Yan, oh. May iba pa tayong nilagay doon ng mga zampin yung iba. Kasi pagandahin natin yung ratio ng ating breeding. Kasi napansin ko pag kandling ko sa kanilang mga itlog, may iba halos ay walang mga similya. So yan yung isa sa mga baguhin natin dito. So yan, dito yung ating mga basila, no. Bali kinukuha natin doon yung iba sa range area dahil hindi makabreed ng maayos yung mga tandang. So kaya marami mga similya na hindi mga fertile, no. So ginagawa natin dito 1:5. So imposible na kaunti lang po yung maging fertile eggs nila. So sa ngayon, yun nga yung sabi ko kanina, walang problema sa pag-alaga po ng mga basilan, mga zampin, dahil para sa akin ay meron po talaga siyang buyer. So yung ano, yun nga kanina pinapakita ko sa inyo yung ating Black Astrolorp, wala pang partner. Hinanapan pa natin, pinag-isipan ko pa masyado yung pag-breeding natin. Like for example, pure Black Astrolorp kaya siguro, or crossbreeding ng basilan at saka Black Astrolorp. Kumbaga manok Pinoy yung labas, katulad kay Sir Manny Piñol. Pero pinag-isipan pa rin natin yan yung ating pag-breeding dahil baka pagdating ng araw walang bumili ng isang crossbreeding ng pure basilan at Black Astrolorp.
baka bumaba din yung kanyang pressure, yung kanyang value niya. So yun yung pinag-isipan natin ng maayos. Pero sayang yung aking mga Black Australorp dahil wala silang mga partner. Iwan ko lang kung meron bang bibili no sa mga ano, sa ating, kung magkaroon tayo ng crossbreed no ng basilan at isang Black Australorp. Pero ngayon hindi ko pa nasimulan yung ganyang project. So dito is 1:5 rin dito. So tingnan natin, i-observe natin dito kung ano yung kalalabasan nila. So yun nga no, dapat nakaplano yung pag-breeding natin ng maayos dahil once mapipisa sila at wala ka namang buyer, walang bumibili, malaking problema po yan dahil sa ngayon sobrang mahal na po ng kilo ng feeds. Isipin mo 42, 44 ang per kilo. Yan, tapos kada pakain natin sa kanila, nag-consume po sila ng 1 1/4 to 2 kilos lahat ng ating mga breeders dito. So kung hindi natin pag-isipan yung breeding, ay malamang baka pag may mga sisiw na, so paano na lang natin mabenta, di ba? Ang Black Australorp at saka yung sa isang basilan ay maganda ang result siguro dahil yung Black Australorp kasi malakas siyang mangitlog, pero itong mga basilan malakas yung kanyang resistensya pero mahina siya mangitlog. So sa ganong combination siguro mas maganda siguro ang resulta, manok na malakas mangitlog at malakas yung resistensya. Okay. Pero kaso nga lang, hindi na siya purebred na mga manok, na cross na siya. Pero ito mga pure mga basilan po ito. So titingnan pa natin, baka pagdating sa mga merkado kung i-per kilo natin, baka masabi nila kaber yung alaga nating mga manok. So hoping no sa mga darating na panahon, ang next project natin, Black Australorp at saka basilan, titingnan natin kung maganda ba resulta. Yung anak ba nila magiging malakas ba mangitlog at malakas yung resistensya, kasi ganun yung mga manok na yon. Black Australorp napakalakas mangitlog, yung basilan malakas ang resistensya. Yan yung project din ni Sir Manny Piñol. Kumbaga gagayahin lang natin ba. Okay, so nandito pa yung iba nating mga manok. Nandito meron tayong mga sampin dito. So dito pa ibang manok. Buli kining isa boy oh. Kani ba? Pagawas ka na ba? Kalupad lang siya dito ba? Ang isulod ya. Asa? Dito sa admit, pinagikan. Mao ba? Gawas siya So dito yung ating mga sampin natin. Okay na boy? Mana boy? Sige. So hinati-hati natin no, yung mga babae at saka ano, kasi para maganda yung resulta. Yan. Dito nagiging 1:4. Sa range area natin 1:6 yung sampin, pero yung mga basilan na iba ipalipat natin dito sa mga breeding premium para by next month or end of this month pwede na tayo magsimula sa breeding no. Okay. So yan po ang ating incubator. Katulad po niyan, nakaplano yung ating breeding no. So once na-hatch na yan, may nakaabang na po na buyer. Actually hindi pa na-hatch, pero binabayaran na tayo ng ating customer, si Ma'am Princess at si Sir Ali no, sa Tagulwan. So binabayaran na yan ng ating buyer, hindi pa na-hatch.
So yun. Dito yung ating chiller. Ito yung pinaka-importante kung gagawin. Ito yung mga investment na kailangan. Mga gamit na pinaka-importante para sa ating mga manok. Kasi kung wala yan, traditional lang pag-alaga, hindi po pwede. So baka mahirapan tayo sa i-supply o kung ano po yung kailangan sa mga buyer natin.